been a long time na hindi tayo nagkakakitaan. Ever since na nakaklase ko kayo nung first year. Actually, ganito nangyari eh. Nung first year, natapos ko yung first semester at second semester. And then, eventually, nung tutuloy na tayo ng second year, and unfortunately, meron kaming financial problems sa bahay, kaya kasi yung older brother ko, who is actually graduating nung time na yon sa architecture, dun din sa atin, sa UST. Kaya, na-decide ng parents ko na mauna muna siyang matapos. So, nagkaroon kami ng financial problem, kaya naiwan ako. And then, since naiwan ako for 1 year, nagtrabaho muna ako pansamantala. Siyempre, part-time job, whatever na makakuha kong trabaho. Tapos, nung natapos na yung brother ko, eventually yung parents ko din-decide na bumalik na ako sa school. Nung mag-second year na ako, kayo nasa third year na. Kaya totally naiwan na ako hanggang sa mag-graduate na kayo ng 76. Ako, tuloy-tuloy na ako, hindi na ako tumigil. Tinapos ko na rin yung advertising hanggang matapos ako ng 77. Naiwan na ako totally sa inyo, wala na akong connection sa inyo noon eh. For so many years, yung batch 77 ang naging grupo ko totally. And nagkaroon ako ng barkada noon, pagka-graduate namin, sa eskwelahan pala, bago mag-graduate, nagkaroon na ako ng barkada doon. 7 kami lagi magkakasama, kung sa kami lakaran, ganun, lakotsaan, ganun, may project na gagawin, ganun. Kaya nung nag-graduate na kami, magkakasama pa rin kami, hanggang sa magkatrabaho na kami, nagka-kanya-kanya kaming trabaho, pero from time to time, nagtatawagan, nagkakakitaan, most of the time, every weekend o kaya sa gabi, pag nagkaisipan mag-inuman, alam mo na, siyempre, barkadahan, inuman lagi, gano'n. Then eventually, kanya-kanyang buhay na kami, kanya-kanyang asawa na, naging abay pa ako sa mga kasal nila, tapos inaanak ko na yung mga panganay na anak nila, gano'n. Tapos yung nagtrabaho na ako ng matagal sa advertising agency, nakasama ko pa si Alex actually doon sa Man From Advertising, pero hindi siya tumagal doon eh, malisting kaagad eh. And then after so many years na nandun ako sa ahensya, eventually being an art director din, tumigil na ako actually. After so many years na rin ako nagtatrabaho sa ahensya sa Pilipinas, noong 1988 na approve yung petition ko, kaya tumuloy-tuloy na ako rito kasi mga parents ko ay may iba kong brothers ay nandito na sa California, kaya hindi na ako nagtagal, tumuloy na ako rito, binatawan ko na yung ahensyang pinagtatrabahoan ko dati sa Makati. And then nung dumating ako dito, I tried to come back pagiging art director o maski ordinaryong artist lang. Ang hirap nung dumating ako rito, wala akong alam sa computer noon. Ang hirap. Kaya pinersa ko yung sarili ko mag-aral mag-computer. Talagang pag nandito ka na sa Amerika, mapipilitan ka talagang mag-aral na mag-computer. Maski anong trabaho ang gawin mo, kahit hindi advertising o hindi ka artist, so, involved, lahat ng trabaho rito na involved sa computer, kaya kailangan matuto ka, maski yung very basic lang. Kaya nung dumating ako rito, naisip ko, may casual, wag na ako maging artist ulit kasi nasa ahensya ako. Tanong mo kay Alex, ko walang katapusan ng kaka-overtime. Pagod na ako sa ganung sistema yung overtime na overtime, wala nang tulugan, ganung. Nandun pa ako kasi hindi pa na-invento yung desktop publishing din, talagang mano-mano lahat ang trabaho nun eh. Maski nung nasa
gumagawa pa kami ng mga TV commercial noon, tsaka mga radio commercial noon eh. Wah, walang katapusan, nakaka-OA ano yun, kaka-overtime eh. Eh ngayon, may computer na, kaya okay na lahat, kaya madali nang gumawa. Aside from nasa ahensya ako sa Pilipinas, na-involve pa rin ako sa pagpipinta, gano'n. Tuloy-tuloy pa rin. Mula nung nasa college pa rin eh, nagsimula na ako sumasama sa mga group shows eh. Pero nung nagtatrabaho na ako, sama pa rin ako sa mga grupo ng mga ano, ang sinamahan kong grupo kasi sa Pilipinas eh, yung mga surrealista dun. Na malaki ang influensya sa akin yung pagiging surrealista kay, if you remember na yung professor natin si Mrs. Cram Rogers, yun ang nag-encourage sa akin ano eh, magpinta, magsumama sa mga shows noon eh. Na nung dumating na ako rito, nagtrabaho na ako as hindi na artist noon, kaya tuloy-tuloy na akong nagtrabaho sa isang art store na nagtitinda ng mga art supply tsaka framing framing supply, na natuto ako magbuo ng mga frame, picture frame, mga ganon. At saka ang dami ng mura kasi mga mga painting supply dito sa Aaron Brothers sa California. Kaya dahan-dahan bumili ako ng mga materyales pang painting. Inano ko yung sarili ko na acrylic na lang ako imbis na oil, kasi ang oil sa akin hindi na ako pwede. Allergic ako sa chemical ng amoy ng oil painting. Kaya lahat eventually nauwi na ako sa acrylic paint sa canvas. Dati puro watercolor ako sa Pilipinas, pero parang mas natripan ko na yung canvas eh. Tsaka madaling gawa ng hindi kaya ng watercolor, matagal eh. Took so many years, yung mga barkada ko sa Pilipinas, sa grupo ng 77, nawalan ako ng connection sa kanila dahil wala pang internet noon eh, noong mga 88, 89, kailan lang dumating yung internet line na yan eh. Wala pa akong computer noon, kaya by phone lang ako nakipag-communicate sa mga barkada kong yun. Isa kong barkada nandito na, nauna sa akin. Tapos after that, eventually nag-asawa na rin ako. Napangasawa ko yung sister ng isang barkada ko, which eventually siya yung best friend ko eh. Kaya yung Bat 77 eh, yun ang pinaka-sinamahan ko na actually. Wala akong connection sa inyo noon, ever since. Tapos noon eh, nagkaroon na nga ng internet, email na yan. Ayan na, may computer na ako. Chain reaction din sa grupo ng 77, nagkakonekta. Ang dami pala namin dito eh. Akala ko lahat nasa Pilipinas eh. Yung original kong barkada na nandito na una sa akin, ngayon nagkaroon ng chain reaction. Yung iba nasa Australia, yung iba nasa Saudi, merong nasa Hawaii, meron nasa East Coast, gaya ng Chicago, New Jersey, meron nasa New York, meron akong kaklase sa Texas, nandito sa Arizona, at meron iba akong mga kaklase nasa northern side ng California, at meron pa rin akong mga nakaka-connect ng kaklase nasa Canada naman yung iba. Kaya si Mr. Rodriguez, si Johnny Rodriguez nandoon sa Vancouver, kasi yung isang kaklase, dalawa kong kaklase, lagi nilang kakonekta yun doon dahil malapit sila doon sa west side ng Canada. Meron akong dalawa nasa east coast naman ng Canada. Nung lumalaki na ang internet line, nagkaroon ng Facebook, ayun, nagkakonektahan actually kami sa Facebook. Nasimulan ko rin na-connecta si Alex, tsaka si Plong, tsaka si Cesar. Alam ko si Cesar nandito na. Bago pa ako pumunta rito sa California, pumunta na rito si Cesar. Nauna sa akin si Cesar noon eh. Dahil si Cesar naman, kaya ako nalalaman na nandito siya, yung brother-in-law ko, tsaka yung isang kapartner niya sa opisina nila nagturo sa atin sa UST. Kasabay ni Cesar yun. Kaya nung sinabi ng brother ko, wala na si Cesar, tumakbo na ng Amerika, ganun. Ayan, nagsimula na noon, tuloy-tuloy na, lumaki na kami throughout so many years, lagi kaming may reunion, kita-kita palagi.
Yung latest reunion namin yung last August, malaking reunion yun eh. Nagyayakad nga na mag-reunion sa Pilipinas, magkaroon ng grand reunion yung group, Batch 77. Eh, pinag-iisipan namin dahil sa financial situation ngayon ng takbo na economy natin, mahirap yata mag-uwi ang papunta dun sa Pilipinas. Eh na, yung Batch 76, nakakonect ako kayo sa Facebook. Yan, tuloy-tuloy na yun. Yung website nyo, almost done na. Eh, about 99% complete na yun. Ano nyo, may mga adjustment pa akong ginagawa. Tsaka yung mga pictures nyo, yung mga iba pang nasa group 76 na Facebook, eh, wala pang solo pictures yung iba. Kaya kailangan i-send nyo na sa Facebook para makumpleto ko na. So, hanggang dyan na lang at kumisa magkita-kita tayo. Kung may chance ako, ang hirap kasi yung trabaho ko, hindi ako maka-adjust doon sa mga scheduling ng mga personal na lakad ko eh. Yung mga lakad namin sa grupo ng 77, ano yun eh, tumatakbo minsan mga couple of months, nagkakaplanuhan na, o kaya weeks. Eh, gaya sa inyo, biglaan kayo nagyayakad, eh, nahirapan ako sa ganung sitwasyon, hindi ako makasama kagad eh. Kaya kailangan pagka nalalaman ko ng mga 2 to 3 weeks before, ahead of the time na magkikita-kita, yun, doon ako nakakasama. Kamukha nung bigla may darating kaming group, kaklase na from Batch 77, nag-adjust na lang kami nung sa gabi, kung minsan gano'n. Pero yung talagang planuhan, kailangan medyo matagal ang planuhan, kaya nahirapan akong sumama sa mga ganung lakad eh. Dahil lang din sa trabaho kong yun eh. Plus siyempre, yung pamilya ko pa, I have to take care of my own family. Isa lang yung anak ko, high school na. Late na ako nag-asawa, kaya hindi gaya ng iba sa inyo, may mga apo na siguro kayo. Kaya gaya yung mga kaklase ko sa Batch 77, may mga apo na yung iba eh. So, yan, pagka may chance, magkita-kita na lang tayo. Thank you na lang sa inyo ulit for reconnecting with me again. Bye!